sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Berseba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David sa utos ng Panginoon, ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel.
Anupat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang buksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyaong kasalanan. Ang nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugso man ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?" At siya'y ayaw nilang kilanlin. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay." Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang naging hindi pagtanggap
ng mga kababayan. Pag sinabi pong mga kababayan, mga kamag-anakan din po ito, mga close relatives ito. Hindi pagtanggap nila kay Kristo at kung ano ang naging epekto nito sa Panginoon. Sinabi po ni San Marcos na hindi siya nakagawa doon ng anumang kababalaghan maliban sa pagapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Sa mas diretsyong pananalita, na-disappoint si Kristo. At dito po ako medyo nag-isip ng malalim nung una habang pinagninilayan ko po ito. Kasi naisip ko Diyos ang ating Panginoon eh. At bahagi ng kanyang pagiging Diyos ay ang malaman kung anong iniisip o nasa sa puso ng tao. Sa maraming mga pagkakataon, sasabihin sa atin ng mga ebanghelista na mayroong ganun kakayanan ng ating Panginoon sapagkat Diyos si Jesus. Kaya medyo nagtanong ako, bakit parang nagtaka pa siya? Bakit parang, sabi dito nagtaka na sorpresa. Hindi ba niya alam yon? Besides, Diyos siya eh. He can rise above such occasions, such negative situation. Hanggang sa maisip ko rin, ano ka ba, Father? Tamang totoong Diyos si Jesus, pero totoong tao rin siyang tulad mo. Tulad natin, nadidisappoint din, naiinis din, nagagalit din, nasasaktan din. Isa pa, sino o ano nga naman ang maghahanda sa atin para hindi tayo madisappoint, malungkot, masaktan sa hindi pagtanggap sa atin, lalong-lalo na ng pamilya natin. Sige nga, halimbawa, matagal mo nang alam na walang tiwala sa iyo ang asawa mo. Matagal mo nang ramdam na walang amor o pagmamahal sa iyo ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, o ang anak mo. Sige nga, will you be ever comfortable with it? Darating ba yung pagkakataon hindi ka na masasaktan? Hindi. Paulit-ulit ka masasaktan ng thought na yan. Hindi ako tanggap, hindi ako suportado, hindi ako mahal ng aking pamilya. Sige nga, ilang beses na bang kinontra si Kristo ng ibang tao? Ng mga eskriba, ng mga pariseyo, ng mga matatanda ng bayan. Ilang beses na yung hindi siya pinaniniwalaan ng mga ito at mayroon pang pangit na nasasabi tungkol sa kanya. Ilan? Dami na bago ang tagpong ito. Pero yun ay naiinde. Hindi lang pinapansin gano'n ni Kristo. Umaga, naapektuhan siya pero hindi. Katulad ng pagka-apekto sa kanya dito. Dito po natin makikita na iba talaga kapag ang hindi pagtanggap ay galing sa ating pamilya. Mas nagmamarka, mas nauuli talaga. The thing is, basic sa tao yung need niya for companionship and acceptance. At yun ay dapat una nating maramdaman sa kung saan tayo pamilya isinilang. Kaya napakasakit kung ang pamilya pa natin ang siyang unang magpaparamdam sa atin ng wala tayong kasama. Bagamat katabi natin sila. Kasi hindi mo maramdaman ang pagmamahal nila. Yung sila pa ang unang magpaparamdam sa atin ng hindi pagtanggap kahit anong mabuti ang gawin natin na nakikita nila at para sa kanila. Kapatid, masakit yun. At ang tendency madalas sa mga taong hindi secure sapagkat nagkulang ang pamilya, maghahanap ng acceptance at companionship sa ibang tao o maging sa ibang bagay at yun ay po pwedeng makapagligaw sa kanila o makapagpahamak ng kanilang buhay. Kaya sana makita natin ito mga kapatid ha. Ang Panginoon na mismong nagsasabi sa atin, napaka-basic nun, kailangan natin ito sa pamilya. Si Kristo na ito na Diyos ding totoo naapektuhan ng hindi pagtanggap sa Kanya ng Kanyang mga kamag-anakan. Gaano man kaganda ang buto, hindi po ito tutubo. Hindi man mamatay, mababansot. Hindi mamumunga ng sagana kapag hindi maganda ang environment kung saan ipinupunla ang butong ito. Kapag hindi maganda yung lupa, kapag hindi maganda yung klima, kapag hindi maganda yung mga nakapaligid sa kanya, hindi maayos. Ganon din ang tao. Ano man ang potential nito, kapag hindi ito napaligiran, ng mga tao magpaparamdam sa kanya ng nourishment, ng pagtanggap at companionship, respect, acceptance, na dapat ay una niyang maramdaman sa kanyang pamilya, mahirapang lumago. Mahirapan ang taong ito na makuha, ma-reach ang kanyang full potential. Obserbahan po ninyo yung mga bata, napaka-clingy sa kanilang pamilya. Lalo na sa mga magulang, maging sa mga kapatid nila, at bibo rin ang mga yan, pagkaharap ay ang pamilya. Maaring kapag may ibang tao, nahiya sila, pero particular sa pamilya, kapag sila-sila lang, bibo yan, clingy. Ganun ang bata.
yung realidad na yung kanilang mga mahal sa buhay, partikular na ang kanilang mga magulang, ang gustong-gusto nilang niyayakap, ang gustong-gusto nilang napapasaya. And I don't think nagbabago yun kahit na tayo matanda na, kahit na tayo established na, kahit na tayo may mga narating na, kahit na tayo may pagmamalaki na. If we'll just be honest in our hearts sa harap ng ating pamilya, sa piling ng ating pamilya, lalo pa kung na-nurture dyan yung pagmamahalan talaga, parang bata tayo. Iba yung mayakap natin sila, mayakap nila tayo. At iba yung appreciation na nanggagaling sa kanila. Gusto ko po yung picture na ito ni Manny Pacquiao na yakap-yakap ang kaniyang anak. Actually, video ito ni-screenshot ko lang. At ang unang yumakap dito, si Manny. At matagal niyang niyakap yung kanyang anak. Si Manny Pacquiao na isa sa pinakamayamang Pilipino, si Manny Pacquiao na senador, si Manny Pacquiao na napakaraming tinumba na mga boksingero sa loob ng ring, si Manny Pacquiao na ama ng anak niyang niyakap niya. Kung makikita niyo sa picture na yan, parang, talagang kumukuha siya ng lakas mula sa anak niya. At sinisigurado ko na makaramdam man siya ng hindi pagtanggap at makarinig man siya ng hindi magagandang salita mula sa iba, basta nandyan, surrounded siya ng kaniyang pamilya, makakaya at makakaya niya. Sana mga kapatid, makita natin ang halaga nito. Ang pamilya ang pinakaunang dapat na magparamdam sa atin at tayo sa kapamilya natin ng love, ng companionship, ng acceptance. Kaya sana wag tayong mag-alangan ng mag-express ng pagmamahal kahit paminsan-minsan lang. Through touch, akbay, yakap, halik, at wag din po tayong maging matipid sa affirmation, words of affirmation para sa ating mga minamahal sa buhay. Pwede silang iyakapin ng iba, pwede silang purihin ng iba, pero iba yung tapik, yakap, halik, iba yung pagpuri ng kapamilya. In the same vein of thought na pwede silang makaramdam ng rejection mula sa iba, pwede silang makarinig ng hindi magagandang salita mula sa iba, pero ayos lang yun, basta't nandoon ang suporta sa kanila ng pamilya. Kaya, ganun din naman, mas tumitimo, mas masakit ang mga hindi pagtanggap at mga pangit na salita na nanggagaling mula sa mga taong sa atin ay mahalaga. Sana makita po natin ito, At sana maging tulad din naman tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Na higit pa sa pagmamahal ng iba, lalong-lalo na ng ating pamilya, higit pa sa mga magandang salita ng iba, lalong-lalo na ng ating pamilya, ang mas pahalagahan natin ay yung pagmamahal at affirmation ng Diyos natin. Sapagkat yun ang makikita natin sa Panginoon sa ating gospel reading. Tama, hinangad niya na mayakap ng kanyang mga kababayan. Mayakap in a sense na yung acceptance ba na kanyang gusto ring maramdaman, yung pagiging proud nila sa kanya sana. At syempre yung words of affirmation. Hindi man niya yun nakuha mula sa mga taong inaasahan niya, okay lang, nag-move on lang siya. Nasaktan siya, na-disappoint siya, pero tuloy pa rin siya. Gumawa pa rin siya kahit paano ng kababalagan, di ba? And then, nilibot niya ang mga nayon pang magturo. Bakit? Sapagkat higit pa sa pagmamahal at magagandang salita ng iba, maging ng pamilya, ang pagmamahal, pagtanggap at magagandang salita patungkol sa kanya ng kanyang ama ang mas mahalaga. Kaya sana mga kapatid, yun ang mas maging mahalaga sa atin, yung pagmamahal at pagtanggap ng Diyos natin. At yung salita ng Diyos sa atin na nagsasabing tayo'y minamahal niya, we are fearfully and wonderfully made, may maganda siyang plano para sa atin. Yun ang mas panghawakan natin. Nang sa gayon, magkulang man ang iba, maging ang ating pamilya sa pagtanggap at sa magagandang mga salita para sa atin. Ang mas panghawakan natin ay ang pagmamahal, pagtanggap at magagandang salita ng Diyos para sa atin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ring hinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ring hinang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ring hinang Diyos ang samo ko. Ringgit ng Diyos ang samo ko. Pumigit tayo, Panginoon, sa hirap ng buhay, sa dami ng mga pinagdaraan, ng mga problema, sa gitna ng mga pagsubok. Napakahalaga nung meron kaming maramdamang suporta. Sana mula sa mga taong inaasahan namin na makukuha na namin ng pagmamahal, ng pagtanggap, ng pagpapahalaga, ng suporta ang aming pamilya. Maging ang mga kaibigan namin, itinuturing namin hindi iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na makuha mula sa kanila ang suporta at pagmamahal na aming kailangan. Kung hindi man o kung magkulang man sila, iparamdam mo, Panginoon, sa amin ang iyong pagmamahal. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mampalakas kaming mga mahihina. Pagkalobong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banalan na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu Santo. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Unting ang alok ko sa
sa tingin mo, halaga higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piking ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalay ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sakdal inis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig